Tinabla ni Senator Risa Hontiveros ang pahayag ni Senator Marcoleta na maaring maging kakampi ang China, mga kapatid, ng Pilipinas. Well, pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat, mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Hindi naman na siguro lingid sa inyong kaalaman na nakikipagbardagulan ngayon itong mga opisyal ng Chinese Embassy sa mga opisyal naman ng ating bansang Pilipinas. No? Una kay Commodore J. Tariela, ngayon marami na, mga tol, no? Mga senator, mga mambabatas, at mga political analyst, mga tol, talagang sinasagot nila. Unlike before, no, dun sa dating ambassador, mga tol, hindi naman ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo nitong nakaraan, mas malala tong bagong ambassador ngayon, mga tol. Kasi parang ayaw nila na pumapalag ang Pilipinas doon sa mga ginagawa nilang pambubuli. At kapag tayo nagsasalita at kinukondena ng ating gobyerno itong mga ginagawang pangaharas ng China, nagagalit sila, mga tol. So ngayon, dito sa isang paghaharap dito sa Senado, no, nagpahayag dito si Senator Marcoleta. Medyo mahihirapan ako mag-reaction dito kasi gusto kong senator to si Senator Rodante Marcoleta, mga kapatid, no. Pero syempre, nothing personal. Ang sa atin naman, mga kapatid, unbiased, ito'y para sa ating bansang Pilipinas. No, tingnan natin kung sino ang pinaka may punto. So ngayon, sabi rito ni Senator Rodante Marcoleta, maari naman daw maging kakampi ng Pilipinas ang China kung isasangtabi ang sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi sa akin galing yan, mga tol, binasa ko lang yan dito sa report, no? So ngayon, yan ay sinagot ni Senator Risa Hontiveros. Panoorin natin to. Pero bago natin to simulan, syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre wag mo rin kalimutan mag-follow and like, no? Nasa 251,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan, mga Pilipino na nabubuksan ng kaisipan, ang diwa, no, sa tunay na nangyayari, mga tol, dito sa ating soberanya at kung ano ba talaga yung ipinaglalaban ng Pilipinas. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ting pag-aaral, nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas . Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Okay, so ito ulitin ko, nothing against with Senator Marcoleta. Ito'y gusto kong senator, mga tol, linawin ko lang sa inyo. Gusto ko siyang senador dahil talagang siya sa batas. Pero pagdating dito sa usapan na to, mga tol, nais ko lang din magbigay ng komentaryo. Hindi naman kasi talaga pwedeng iisang tabi na lang. Diba? Yung nangyayari, walang problema, no, kung hindi sana gumagawa ng karahasan o ng pangaharas etong China. Kung halimbawa sinasabi ni Senator Marcoleta na wala daw malinaw na koordinasyon kung saan ba talaga yung part ng West Philippine Sea. Sige, pagpalagay na natin yun, mga tol, for the sake of the conversation. Pero may karapatan ba ang China na palayasin ang ating mga mangingisda dito sa may Scarborough Shoal na nasa 100 plus nautical miles lang mula sa Pilipinas? Diba, may karapatan ba sila, mga tol, na pagbawalan ng ating mga mangingisda na mangisda? I-water cannon yung mga BFAR, i-water cannon yung ating mga Coast Guard. May karapatan bang gawin yun ng China, mga tol? Kasi
wag natin ilihis no yung usapan natin. Hindi naman tayo nakikipag-away. Gusto ko lang linawin hindi tayo nakikipag-away sa China kasi walang point yun mga tol. Mas malaking bansa sila kaysa sa atin. 'Di ba? Kumbaga para ka naghahamon ng suntukan kay Manny Pacquiao wala ka naman talagang laban doon. Parang ganoon lang ay kukumpara natin. Kung labanan lang ng militar sa militar, puwersa sa puwersa mga tol, bakit tayo makikipag-away sa isang higanting bansa? 'Di ba? Bakit natin ibabangga yung ating maliit na barko sa higante nilang barko? Sa madaling salita, hindi tayo nakikipag-away sa kanila. Sa atin mga tol, iginigiit natin maging sa napakarami na nating diplomatic protest na ipinadala sa kanila na wag naman sana silang nanghaharas, wag naman sana silang nambubuli. 'Di ba? Kasi unang-una matagal na natin silang kasama rito. 'Di ba? Panahon pa ng mga Kastila wala pa nga ata mga Kastila mga tol nandirito nakikipagkalakalan na tayo sa mga Chino 'Di ba? Hindi natin pwedeng iisang tabi tulad nung halimbawa sinasabi ni Senator Marcoleta, pwede naman natin sila maging kakampi, isang tabi na lang muna natin yung hidwaan. Paano nga mangyayari yun kung halimbawa payapa tayong naglalayag sa ating mismong karagatan tapos bigla na lang tayong bubuntutan, bigla na lang tayong babanggain o kaya yung mga mangingisda natin palalayasin nila. 'Di ba? Alam niyo propaganda na lang ng China yung mga patuloy nilang ipinapakitang pagtulong nila. Kasi yun naman talaga ang trabaho ng Coast Guard Kung meron mang mga bangka na nai-stranded o meron mang mga barko na aaksidente, natural tungkulin ng kahit na sinong na nation, na kahit na sinong bansa na tumulong doon sa nangangailangan. Hindi natin masasabing, sige, dahil tinulungan nyo kami, 'di ba? Hindi na namin igigiit yung aming karapatan sa aming soberanya. Malabo 'yun mga tol. 'Di ba? Malabo 'yun. So again, nothing against with Senator Marcoleta. Pero alam nyo mga tol, walang problemang maging kakampi natin ang China kung ititigil ng China yung pang-aabuso. Kung ititigil nila yung mga pangaharas, yung mga pang-water cannon, pang-laser, lumilipad yung ating mga eroplano, sasabihin nila airspace nila yon, di ba? Anong klase yun? Paano natin magiging kakampi yung itinuturing tayong kaaway? Di ba? Paano natin magiging kakampi kung itinuturing nila tayong kalaban? Tuloy natin. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong binigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Salamat po Mr. President at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? See? Bakit hindi? Kung makakatulong sa ating ekonomiya, bakit hindi? Pero again, paano mo magiging kakampi kung hindi ka naman ginagawa ng mabuti? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at laban? Nagsimula na siya. Exactly. Laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Tanong, first time lang ba nangyari yan mga tol na ginawa ng kanilang mga ambassador? O kung naaalala ninyo, yung Prime Minister ng Japan, di ba, na si Sanae Takaichi, nagsalita yun, nasabing ganon, kung aatake daw ang China rito sa Taiwan, baka daw mapilitang gumamit ng militar etong Japan at malalagay sila doon sa survival threat, sabing ganon mga tol. Di ba, naalala niyo yung Consular General ng China doon sa Japan, sa may bansang Japan? Ano sabi? Dapat daw putulan ng ulo. Biruin mo? Di ba? Kita niyo yan mga tol, hindi yan gawain ng isang ambassador na dapat nagdudugtong ng tulay to bridge the gap at yun yung gumagawa ng maayos na pag-uusap. Diba? Ginawa na ng China yan mga tol dun sa Japan. Ngayon maninibago pa ba tayo at ginagawa nila yan ngayon dito sa Pilipinas? Diba? Tuloy natin. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator.
Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po, pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan. Ulitin ko mga tol ayon sa naratibo ng China, ayon sa naratibo ng China, ang Pilipinas daw ang genuine troublemaker. Ulitin ko mga tol, sinong may sabi nun? China. Tayo daw ang gumagawa ng provokasyon, tayo daw ang gumagawa ng gulo. So paano natin magiging kakampi kung ganon mga tol ang tingin sa atin na tayo naman ay ipinaglalaban lang yung ating karapatan, batay na rin mga tol sa United Nations Convention on the Law of the Sea at batay na rin sa 2016 Arbitral Award. Kung mismong international law kung mismong hatol ng Permanent Court of Arbitration hindi nila magawang kilalanin, 'di ba? Paano pa tayo aasang irerespeto nila tayo? Ngayon marami ko nagsasabi, duwag kasi mga Coast Guard natin. Ayaw pumalag. Alam nyo mga tol, mahirap na lang talagang patulan yung mga mga utak, ewan ko sa mga yun Hindi pa rin ata, kakapanganak lang ata nila kahapon Paano tayo papalag, di ba? Kung ang bansa natin mga tol, unti-unti na talagang nilalamon ng mga korupsyon, imbis na meron tayong pampalag, wala tayo nun. Diba? Hindi ka pwedeng pumalag sa isang malaking bansa, lalong-lalo na kung mahina ka. At hindi pa rin yan naiintindihan ng maraming tao na ang gusto nila is magkagera na lang. Na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China. Na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya. Tama. Liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, Ngayon para sa kanila mga tol, inaatake ng mga opisyal ng Pilipinas yung China. Yun ang naratibo nitong Chinese Embassy mga tol. Sabi nga ganun sa isang post ng Chinese Embassy, hindi namin kayo mapipigil kung inaatake nyo ang iba, pero hindi nyo kami mapipigil na ipagtanggol namin ang sarili namin. Yun ang sabi mga tol ng embahada ng China mga tol. So para sa kanila, pag-atake lang yung ginagawa ng Pilipinas. At sila naman, yung pa-victim na nagtatanggol lang daw sa kanilang mga sarili. Biruin mo mga tol, napakalayo sa katotohanan. 'Di ba? Sino ba ang nangwa-water cannon? 'Di ba sa karagatan? Sino ba 'yung nanghahabol sa karagatan? Sino ba 'yung nambabangga sa karagatan? Sino ba 'yung nang aangkin, 'di ba, ng ating West Philippine Sea o ng 200 nautical miles exclusive economic zone? Sino ba 'yung na mga barko na nandirito sa loob ng ating exclusive economic zone? 46 nautical miles mula sa ating baybayin, nandoon na yung mga barko nila. 50 nautical miles, nandoon na yung mga barko nila. Ngayon sila pa yung nagtatanggol lang at tayo yung umaatake ngayon mga tol, di ba? Kita ko paano mambaliktad yan. I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at
dumadami pang mga Pilipino. At nakakatuwa kasi nakikita na to ng mga ating mga mambabatas, mga senador at tumitindig na rin sila mga tol. Kasi kawawa naman dati, puro Coast Guard lang talaga, Navy natin, ang humaharap dito sa China. Ngayon, nakikita natin, pinagtatanggol na rin mga tol. Nung ating, siguro dumadami na mga tol, yung ating mga mambabatas na ganyan. No? Though meron pa ring iba na ang gusto nila is pakikipagkaibigan sa China. Well, lahat naman siguro. Yun ang gusto maging kaibigan ng China. 'Di ba? Magamit natin mga tol kung ano man yung resources na meron sila. But then again, hindi natin pwedeng iisantabi yung ginagawa nilang panghahara sa karagatan kasi ang pinaka parang tinatalikuran natin dito is yung mga mangingisda nating naaapektuhan. 'Di ba? Ng pambubuli nitong China. Kumbaga sila yung tinatalikuran. Sila yung isinasantabi rito. 'Di ba? Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. So, maraming salamat po Mr. President at salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac at naway narinig po pati ng ating mga lahat ng ating mga kababayan na patuloy po tayo maging mapagmatsyag at malinaw ang mga tenga at isip natin kapag nakakasaga po tayo at mukhang palawak ng palawak at patindi ng patindi ang ganyang disinformation o tahasang pagbabaluktot ng Chinese government o embahada nila dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyari. Dahil saan po tayo magbabatay sa conflict resolution at saan po tayo babatay sa tunay na pagkakaibigan kung sakali, kung hindi sa katotohanan at katotohanan lamang. Salamat po, Mr. President. Diba? Ako mga kapatid, agree ako rito sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros. Walang tutol na maari nating maging kakampi itong China. Walang tumututol doon. Walang magsasabing, hindi, ayoko maging kakampihan. Pero unang-una, bago natin tanggapin yung pagiging kakampi natin sa kanila, bitawan muna nila. Diba? Yung kanilang claim dito sa ating karagatan kasi hindi talaga sa kanila yan. Diba? Bitawan muna nila yun. Irespeto muna nila yung ating mga ipinaglalabang karapatan. Dahil hindi lang naman Pilipinas ang nagsasabi nun 'Di ba? United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, 2016 Arbitral Award. Pero tignan mo naman kung anong ginagawa nila. Tapos kakampi, isang tabi na lang yung ating sigalot. Paano mangyayari yun mga tol? Kung halimbawa, gusto natin maging mapayapa yung paglalayag natin, bigla-bigla na lang may susulpot na Chinese Coast Guard sasabihin, 'di ba? Wag kayo rito, lumayo kayo, 'di ba? Ito'y karagatan ng China. O halimbawa, nagsasagawa ng maritime domain awareness yung ating Coast Guard. Bigla na lang silang iraradyo. Oh, this is Chinese aerial space o airspace. 'Di ba? Leave immediately. O 'di ba? Paano natin magiging kakampiyon kung sa mismong soberanya natin pinapalayas tayo? O kayo naman na mag-comment. No, comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.